Good evening mga kababayan. Sobrang late na naman kasi nga nag-brown out na naman maghapon. Ay, Diyos ko day. Nag-brown out kanina. Kakabalik lang ng kuryente kaya ngayon pa lang ako nakapag-video. Nakakaloka. Talaga, di ba? Nakakaloka. Alin ang nakakaloka, Sultana? Nakakaloka ang kuryente dito sa amin. At saka nakakaloka si Manang Aimee. Oh, nabalitaan nyo na ba ang chismis? Ay, hindi naman yung chismis eh. Tsaka ang pangit pakinggan ng chismis eh. Hindi man tayo mahilig sa chismis. Hindi ito chismis kasi totoong nangyari. Di ba? Kung nabalitaan na ninyo, nag-post si itong Baste Duterte sa kanyang FB page na binati ko si Manang Aimee. Alam mo ang kalagayan ni Aimee Marcos ngayon. Ay hindi naman pala Aimee Marcos, Aimee Duterte. Ngayon, dati 'di ba? Aimee Marcos siya. Pero since itinatakwil niya yung Marcos, di nakadikit siya sa Duterte, di palitan natin ang pangalan niya, Aimee Duterte. Pero ngayon, tipong itinatakwil din siya nung pamilyang kinapitan niya. Ang sabi kasi ni Baste, si Aimee Marcos daw ay chismosa. Tapos pinagsabihan siya na tigilan daw ang panggagamit sa pamilya nila. Wow! Naniwala kayo doon na Marcos ang nanggagamit sa Duterte? Hindi kaya Duterte yung nanggagamit sa Marcos? 'Di ba? Umpisahan natin doon sa pagkapanalo ni Digong, pagtakbo sa panalo noong 2016 na kung hindi dahil kay Aimee Marcos, hindi naman yan mananalo buong Pilipinas. 'Di ba ang laki ang taas nung boto niya, 16 million. Saan man siya kukuha ng 16 million nationwide? Taga Davao lang naman yan. At pangit pa nga ang reputasyon niyan sa ibang lugar. Dahil doon sa lagi-laging may patayan diyan doon sa Davao. Yung 'di ba yung tinaguri ang Davao Death Squad. Alam yun ng mga taga ibang lugar eh. Pero bakit nanalo? Tinalo pa si Grace po, tinalo si Miriam, tinalo si Marojas na kandidato ng administrasyon. Sino mag-aakala, di ba? Yun kasi, mga kababayan, dun sa mga hindi nakakaalam, kaya nanalo si Digong dahil kay Aimee Marcos. Dahil sa boto ng mga Marcos loyalist na bit-bit ni Aimee Marcos. Ngayon, nagkaroon yata sila ng deal, di ba? Kasi bakit ang Aimee nagpupunta sa Davao and then yung Duterte naman nagpupunta ng Ilocos. Pinag-uusapan yung ganito-ganyan. So, tipo ba na may nagkaroon ng deal, ex-deal, na siguro, ewan natin kung sino ang naunang lumapit kanino. Pero sino ba ang lalapit? Di ba yung may kailangan? Sino may kailangan noong 2016? Sino yung gustong tumakbong Pangulo? Oh. Alam ni Digong na may power yung pangalang Marcos. Yung suporta ng mga Marcos loyalist. At siguro, dahil nagpupunta siya sa Ilocos,
Hindi kaya nakipag-usap sila sa Marcos? At since si Aimee yung panganay, hindi si Aimee yung kausap. O, di ba kaya nagkaroon sila ng deal na, o sige, susuportahan kita, maging pangulo ka. Pero pag naging pangulo ka na, ipalibing mo yung tatay ko sa libingan ng mga bayani. Kaya, di ba, tumupad naman sa usapan itong si Duterte. Kaya kahit na maraming nakaabang noon na kumukontra sa pagpapalibing, kaya naging yung pagpapalibing kay Apo Lakay noon secret. Masyadong secret kasi mayroong mga manggugulo. O di, okay din naman, at least tumupad siya sa usapan. Pero, which is which? Kung hindi naging presidente si Digong, at kaya nailibing yung dating Pangulong Apo Lakay sa libingin ng mga bayani, ay dahil naipangako ni Duterte. Pero, kung sakaling hindi naman naging Pangulo si Duterte, halimbawa si Mar Rojas, hindi maililibing nga naman. Pero, come 2022, di ba talagang desidido ng planado talaga na tatakbo si Bongbong Marcos. O, di ko nakapag-antay-antay sana si Aimee, di si Bongbong Marcos na lang sana yung nagpalibing. O, 6 years lang naman yung hintayin. O ngayon tuloy, itong pagpapalibing na ito kay Apo Lakay, isinusumbat-sumbat nila ng mga Duterte sa Marcos. Kasi wala daw utang na loob. Sila daw ang nagpalibing. Bago nyo man na ipalibing, alam mo, baste, sabihin ko sa iyo, baste ha, makinig ka. Hindi nyo naman maipapalibing si Apo Lakay kung hindi muna siya naging Pangulo. Tama hindi? Naging Pangulo muna. O paano siya naging Pangulo? Paano siya naging Pangulo? Kumbaga quits lang Tinulungan kayong maging Pangulo yung tatay mo, at bilang kapalit, ipalibing din naman niya. Alin doon ang mas malaking bagay? Hindi kaya yung naging Pangulo, yung tatay mo? Kasi nagkaroon kayo ng sobra-sobrang kapangyarihan, di ba? Na hanggang ngayon, pinapakinabangan nyo pa. Dahil nagkaroon kayo ng mga koneksyon, impluwensya sa buong bansa. Hindi lang sa Davao. Dahil nga, naging Pangulo. At ngayon, gusto nyong ituloy-tuloy ang impluwensya at kapangyarihan, kaya may tumakbong isa sa inyo, si Sara. Kaya sana, tigil-tigilan nyo nga yung panunumbat. Hindi lang kayo ang pwedeng magpalibing kay Apo Lakay. Ano naman kung abutin pa yan ng 10 taon, 20 taon na hindi nakalibing. Balang araw, maililibing yan. Magkakaroon ng Pangulo na gugusto na makakaintindi sa kung ano talaga ang dapat gawin sa isang sundalo na naging Pangulo. Karapatan ng tao na ilibing siya doon sa libingan ng mga bayani. Dahil bayani siya Nakipaglaban siya nung panahon ng Hapon. Kasama siya dun sa death march, yun ba? Kulang pa yun na pagkapapakabayani? Kung yung mga iba nga dyan, hindi wala namang naiambag na pakikipaglaban, ni hindi naging sundalo, pero naging presidente. Tapos, pag naging presidente, may karapatan na ilibing sa libingan ng mga bayani. Sino ba sa mga naging Pangulo natin ang naging sundalo? Well, umpisahan natin, Emilio Aguinaldo. Okay, sundalo. Sino pa?
Fidel Ramos, and Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, Ferdinand Marcos Jr. sundalo. Si Cory ba? Si Cory ba naging sundalo? O, nakalibing siya doon sa libingan ng mga bayani. Pati yung alaga niyang aso. Kaloka. Mga naging presidente, ililibing sa libingan ng mga bayani. Si Gloria Arroyo ba? Matatawag mo bang bayani yan? The worst president? Isang mandarambong at manluloko sa Pilipino, pero ililibing sa libingan ng mga bayani. Kaloka, di ba? Kaloka. Word of the day. Kaloka si Amy Marcos. O, balikan natin si Amy Marcos na napagalitan ni Basti Duterte na kesyo daw bakit nagpa-interview pa si Amy Marcos sa media at sinabi na humingi siya humingi siya nag-sorry na kesyo nag-sorry si Basti na ngayon itinatanggi ni Basti hindi naman daw siya nag-sorry. Ayaw pa ni Basti na yung isang pagsusori po, mga kababayan, 'di ba? It's a virtue. Pagpapakita ng humility at pagkaka-realize ng mali. Maganda na sana, 'di ba? Maganda na sana yung nagsorry siya. Pero ngayon na itinatanggi niya, dinidinay niya na hindi naman daw siya nagsorry. O di ipinangalandakan mo lang na hindi kayo marunong mag-sorry. Nagalit kay Amy kasi bakit daw ipinangkwento pa na nag-sorry siya? Totoo namang nag-sorry kay. Ano namang masama doon? Maganda nga yun nagsusorry, marunong ka palang mag-sorry. Kaya ka naman pala, sabi mo, naiinis ka kasi parang para sa iyo ba Basti, nakakababa ng pagkatao yung pag-apologize, yung pagsusori. Isang napakagandang kaugalian 'yan. Yung mag-sorry ka. Nakisyo kaya ka lang naman nag-sorry dahil naawa ka. Naawa ka kay Amy na nagmukhang tanga doon. Ito naman kasi si Amy, alam mo, hindi ko talaga maintindihan dito sa takbo ng utak ni Amy Marcos, Bakit siya pupunta doon? Para lang ipakita na kontra siya sa Marcos, sa kadugo niya, at dito siya nakakampi sa kalaban ng kapatid niyang kadugo niya. O ngayon, nagmukha kang tanga doon, na yung kapatid mo pinagmumura, tinawag na adik, gustong patayin, gustong patalsikin sa pwesto. Tapos nandun ka, pangiti-ngiti ka lang? Kaloka? Or, luka-luka? Oo, mga kababayan, itong si Amy Marcos parang luka-luka. Biruin mo, pupunta ka doon, tapos nandoon ka sa audience, nakikinig ka, nanonood ka, doon sa pamilya, sa mag-aama, na puro batikos at pambabastos doon sa kapatid mo? Tapos anong sabi mo? Nandoon tinanong ng media kung ano ang naging damdamin niya. Anong pakiramdam niya na nandoon siya sa audience, naririnig niya na yung kapatid niya minumura, binabastos, binababoy. Ano lang ang sagot niya? Nakakaloka. Anong klaseng nakatatandang kapatid ito, mga kababayan? Parang lukaret. Parang, may sayad Maluwag ang turnilyo ng utak. Kapal-kapal ka nang mukha kang tanga doon dahil gusto mong ipakita na itinakwil mo yung pamilya mo na doon ka nakakapit sa mga traidor. At akala mo, Amy? Good looking sila sa'yo?
kung ano ang ginagawa mo, Amy, na, di ba sa totoo lang, nilalaro mo lang naman sila. Hindi naman tanga ang mga Duterte, uy. Di ba mga kababayan? Akala mo tanga yan? Matatalino din yan. Lalo pa sa mga utak ng mga utak kriminal. Itong ginagawa mo na ito, Amy, hindi mo man lang yan na-realize? Na hindi mo ba man lang naisip na ang ginagawa mo ay pinagdududahan nila? Kasi napaka-abnormal ng ginagawa mo. Very unnatural for a person to do just like that. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganyan, naturingang high class, galing sa mataas na pamilya, may pinag-aralan, pero luka-luka ang isip. O ngayon, napatunayan natin na alam pala ng mga Duterte na ginagamit lang sila, pinaglalaruan sila. Ano kaya ang kasunod niyan? Alam mo, mahirap po makipaglaruan ang mga kriminal. Hindi ka ba natatakot niyan, Amy? Punta-punta ka pa dyan sa Davao. Alam mo, mga mamamatay tao yan. At pag ang mga kriminal, ang utak ng kriminal, ang utak niyan, madaling makatunog ng isa ring kriminal. Akala mo hindi basa yung isip mo? Basang-basa nila yan. Kaso nakikipaglaro ka, nakikipaglaro din sila sa'yo. At sa ginagawa mong yan, balang araw, darating ang araw, mag-iisa ka, magsusolo ka sa buhay mo. Dahil ngayon pa nga lang, yung mga Marcos loyalists, kasama na ako dun ha, nasusuklam kami sa'yo. Galit kami sa'yo. Masama ang loob namin sa'yo sa pinaggagawa mo. Sa pinaggagawa mo sa kapamilya mo, kadugo mo, ang ginagawa mo ngayon. Ngayon, natutunugan ng Duterte kung ano ang takbo ng laro ng utak mo. May guts ka pa ba? May nerve ka pa na lalapit-lapit pa sa kanila? In-expose ka na nga, oh. Kung anong sinabi ni Baste, yun ang anong tawag dito? Yun ang takbo ng isip ng buong pamilya. Alangan man isa lang. Lahat yan sila. Nakikipagplastikan lang yan sa'yo. Ayun, oh. Ngayon napatunayan na natin na alam pala nila yung objective mo, yung mga moves. Ngayon, ano? Didikit ka pa ba sa kanila? Babalik ka na ba sa Marcos? Aba, kapal naman. Nakakahiya naman. Marami pa namang Marcos loyalist ang hindi pa naman talaga tumatalikod sa'yo. Kami, susuporta kami kay Bongbong Marcos. Pati kay Martin. Kay First Lady. Pero sa'yo, pagsisisihan mo yung ginawa mo. Akala mo ano yan? Wise move? It is an unwise move. Nagpapaka-smart ka. Pa-smart ka eh. Mali ang iyong strategy sa kagustuhan mo na hakutin lahat ang boto. Boto ng Marcos, boto ng Duterte. Di ba may kasabihan, you cannot serve two masters at the same time. Apply yan dyan. Sana kung nagpaka-Marcos ka na lang, mas maniniwala kami sa iyo. Dahil yun naman talaga ang normal na
dapat gawin ng tao. Dapat nandoon ka nakasuporta sa pamilya mo na mabuti naman ang ginagawa. Baligtad ka eh. Baliko ang utak mo. Yung matino mong kapatid, kabutihan ang ginagawa para sa bansa, itinakwil mo. At ang sinamahan mo ay yung mga kriminal na ibinebenta pa nga ang bansa mo. Nasaan ang wisdom, Amy? Mayroon ka lang yata wisdom tooth. Yung utak mo napunta sa ipin. Wisdom tooth. Wala sa utak, wala sa ulo. O ngayon, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Sa ginawa na yan ni Basti sa'yo? Sa totoo lang, kahit hindi pa yun ginawa ni Basti, alam na yun ng mga DDS na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Nandito kaming mga Marcos loyalist na loyal sa Marcos. Kaso, nagpakabuang-buang ka. Nagpakabuang-buang. Akala mo hindi kami nasasaktan dyan sa ginagawa mo? Na, Diyos ko, lahat na lang na ginagawa ni Marcos na bongbong, na ikabubuti ng bansa, kinukontra mo? Ini-expose mo yung mga bagay na dapat confidential? Yung mga movements ng mga Amerikano, di ba ini-expose mo? Sira ulo eh. Kakampi, tapos ito ang pinaka-worst na ginawa mo, Amy. Itong nagpunta ka sa Davao, ni hindi ka sumipot, senadora ka. Buti nga si Gloria Arroyo at saka kahit saglit lang, nagpunta-pakita doon si VP Sara. At least nagpakita. Pero ikaw, ni anino mo, hindi mo nakita doon. Nasaan yung mga kasamahan mong senador? Bakit ang nandoon lang si Jinggoy? Nasaan kayo? Pati ikaw, kadugo ka. Ayaw mo sa bagong Pilipinas? Ang gusto mo yung doon sa Davao na mga palamura, mga agaw, mga gahaman sa pera, gahaman sa kapangyarihan. Doon ka gusto. Tapos ito, naririnig mo't lahat na binababo yung kapatid mo. Ngiti-ngiti ka pa. Yun ang pinakamasakit na ginawa mo, Amy Marcos. Hindi ko akala, sana nag-neutral ka na lang. Hindi ka sumipot sa Quirino Grandstand. Sana hindi ka na rin sumipot sa Davao. Ang tindi nung ginawa mo. Dapat natulog ka na lang sa bahay mo. Wala kaming masasabi. At least nagpaka-neutral ka sana. Pero ito talagang, this is the tuktok ng panggagago mo, pagka-traidor. Talagang traidor, mga kababayan. Naglalaro ka man, mga kababayan, ito kung ito ay laro ni Amy, the strategy niya, dahil baka mayroon siyang gustong takbuhin na mataas, well, mali. Maling-mali ang iyong strategy. Super ate. Masyado kang gahaman sa boto. Gusto mo makuha yung boto ng Marcos, pati boto ng Duterte. O ngayon, asaan ang boto mo? Palagay mo, iboboto ka ng Duterte? Iboboto ka ng Marcos loyalist? Meron ka pa namang makukuha, pero hindi na buo. Hindi na buo. Hati-hati na yan. At sana nga, hindi ka na manalo sa kahit anong posisyon. You do not deserve a government position, I mean. Because you do not have principle. Opo, mga kababayan, itong taong ito, walang prinsipyo. Walang prinsipyo.
Sira ulo. Ewan ko sa inyo mga kababayan, pero ako yun ang damdamin ko ngayon. Nakakaawa naman sana, pero you deserve it. Okay mga kababayan, maraming salamat po at kahit na late na, isa na lang siguro ang mai-post ko kasi gabi na eh. Thank you very much for watching and I'll see you tomorrow. Peace.